Ang pamagat po ay ang katuruan na siyang may kapangyarihan o otoridad. The teaching of the one has authority. Yan. Dadalawang ano lang po ito, dalawang verse, maiksi. Basahin po natin, Mateo chapter 7, verse 28 to 29. Namangha kay Jesus ang mga tao nang kanilang marinig ang kanyang pagtuturo, sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita. Ito po ay pangwakas na. Matatapos na yung sermon sa bundok. Nagsimula yung sermon sa bundok sa aklat ng Mateo 5:1. Nang makita niya na sumunod ang napakaraming tao, siya ay umakyat sa bundok at nagpasimulang magturo. Balikan muna natin yung nakaraan bago tayo dumako sa ating pag-aaral. Ano yung ating pinag-aralan nung nakaraan? Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Amang sumasalangit. Pwede tayong makinig at makinig. Ngunit kung hindi naman natin ito isasagawa, kailanman, tulad ng mga eskriba at mga Pariseo, nakinig sila sa Panginoong Jesus. Ngunit, hindi sila naniwala. Kaya, hindi sila nakapasok sa kaharian. Ang pinag-uusapang kaharian ay hindi yung pag namatay na tayo. Natural, pag tayo namatay, pupunta talaga tayo sa kaharian ng Diyos. Ang pinag-uusapang kaharian ngayon ay yung present kingdom. Ano yung present kingdom? Yan yung itinatag ng Panginoong Jesus sa aklat ng Mateo 5:6 hanggang 7. At ulitin ito at bibigyan ko ng diin. Yung lamang daw sumusunod sa kalooban. Ano nga yung kalooban ng Ama? Mateo 5:17. Naparito ako upang sundin o ganapin ang batas. Dito po binibigyan ko ng pansin yung kanyang pagganap, yung kanyang pagtupad, yun yung paglalahad ng batas, at the same time, maitatag yung kaharian. Yun yung pinag-uusapan natin ngayong kaharian. Yung person, ito na yun. Sa ngayon, ito ang kanyang kaharian. Yung church, tayo, the kingdom. Naunawaan po natin? Sapagkat kung wala ka sa kingdom na ito, nasa ang kingdom ka? Dalawa lamang ang kaharian. Diba? Alam po ninyo yan. Kaharian ng sanlibutan at ang kaharian ng Panginoong Jesus. Malinaw po. Kaya binabalikan ko dahil meron tayong ibang wala nang nakaraan, kaya linawin po natin. Ngayon, dadako tayo sa pangwakas. Yung pinakahuli na. Dahil malapit ang bumaba ang Panginoong Jesus mula sa bundok. Tapos na. Naitatag ng batas, naitatag ng kingdom, bababa na siya. At ito yung sinabi niya. Ang sa pagkakasaysay doon, namangha kay Jesus ang mga tao ng kanilang marinig ang kanyang pagtuturo. Sa palagay ninyo, bakit kaya namangha? Samantalang binabasa lagi yung batas, yung Old Testament law, na ang pundasyon ay ang 10 kautusan. Dito, namangha sila. Alam niyo po, minsan, pag talagang napakahusay ng isang nagtuturo, namamangha talaga. Minsan kahit nga ang artista, di ba? Pag ang artista ay kumanta at talagang standing ovation, di ba manghang-mangha sila? Dito, ang sabi doon ay namangha sila. Bakit kaya? Sa estilo kaya ng pagtuturo ng Panginoong Jesus? Sa paraan kaya? O sa kanyang pagbibitaw ng salita? Nandito rin po ang sagot. Ang sabi doon, sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan. Ayun, doon pala sila namangha. With authority. Kaya sila namangha. Hindi tulad, nagkaroon ng paghahambing. Hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Sino ba ang mga tagapagturo ng kautusan? Yan, mga eskriba at mga Pariseo. Paghambingin natin.
Ang sabi, yung mga tagapagturo ng kautusan ay nasa otoridad ni Moises. Sino ba si Moises? Kung titingnan po ninyo yung background nito, tingnan po ninyo yung background. Sa bundok ng Sinai, sa lugar ng Araba, Saudi Arabia yan ngayon, Kingdom of Saudi Arabia. Yung Mount Ararat na binabanggit doon sumadsad yung bago ni Noah. Tingnan mo, alam na alam ni Ate Rhea May. Siguro nanggaling ka doon, ano? Buti hindi tayo nagkasalubong. Umakyat si Moises, nag-iisa, kinuha niya yung kautusan. At siya ay nakipag-usap sa Diyos. Kahalintulad, hindi naman pareho, kahalintulad, ang Panginoong Jesus ay umakyat din doon sa bundok ng Galilee. Upang itatag, upang isa-isay din yung bagong batas na. Hindi na po yung luma. Dito pinaghahambing natin, bakit may bago at bakit may luma? Dahil yung luma ay papalipas na at papasok na sa bago. At kung titingnan yung mabuti, ang background po nito, kaharap niya yung 12 apostol at hindi tayo. At yung mga natira, sila yung mga nakikinig. At dito, manghang-mangha sila. Dahil yung kaharap nila, kung pansinin niyo sa lumang batas, ang Diyos hindi nila pwedeng makaharap ng direkta. Tingnan ninyo ang aklat ng Deuteronomy. Chapter 5, verse. Kukunin na lang natin yung pinakamahalaga. Deuteronomy, chapter 5, verse 26. Ano ang sabi dito? Sinong tao ang nanatiling buhay matapos marinig mula sa poy ang tinig ng Diyos na buhay? 27. Ikaw na lang ang makipag-usap kay Yahweh na ating Diyos. Sabihin mo na lamang sa amin ang lahat ng sasabihin niya sa iyo at susundin namin iyon. Bakit kaya ganun? Pinaghalian ng matinding takot ang buong Israel. Dahil nakita nila na kumukulong, umikidlat, halos ikamatay nila kapag nagsasalita ang Diyos. Hindi nila maunawaan. Hangin si Moses ang nakakaintindi ng mga bagay nito. Kaya ang sabi ng mga Israelita, umakyat ka Moses, ikaw na lamang ang umakyat doon, mamamatay kami. Kaya kung tingnan ninyo at paghampingin, sa panahon na yan ng Panginoong Jesus ay nagtuturo, mayroon bang namatay? Wala. Bakit? Sapagkat mayroong malaking pagkakaiba. Ang Diyos na nagpakilala kay Moises doon sa bundok, na nag-aapoy, na naglalaglablab na puno, hindi pwedeng makaharap, mamamatay ka. Tiyak, walang pagdududa. Pero, dahil sa Panginoong Jesus na pinangako ay natupad, siya yung tinatawag na Misaya, siya yung tinatawag na Emmanuel, na God is with us, kaharap niyan nila mismo. At sila'y nakikinig. Wala sa kanilang namatay. Bakit? Mayroon ng pagbabago. Nandun na yung pag-ibig ng Diyos. Na si Jesus mismo, siya yung pag-ibig ng Diyos. Nagsasaysay ng batas at the same time, itinatatag yung panibagong kaharian. Na ikaw at ako, tayong lahat, bahagi nito. Una, sila muna. Kalawa, tayo ito. Di ba napakaganda ng kasaysayan? Kung titingnan niyong mabuti, ang sabi ng sulatan, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit ang hindi sa Diyos, wala silang pakialam. Kaya naniniwala ko, ang bawat isa sa atin, bahagi tayo ng kanyang kingdom. Huwag po kayong magduda. Bahagi kayo, maging mga bata. Kasi nandiyan na kayo eh. Kayo yung unti-unting tinataniman na. Ano ang sabi ng kasulatan? Turuan niyo ang bata habang sila ay bata pa. Upang sa kanilang pagtanda, sila ay may pundasyon. Hindi na sila maililigaw. Kaya nga po, ang bata, kahit maliit pa lang, pasunodin na ninyo. Bakit? Kapag yan ay lumaki at tumigas ang ulo, hindi na yan kailanman susunod. At ang susundin niya, sarili niya. Ngunit kung siya ay nakikinig ng salita ng Diyos, susunod siya sa inyo. Amen? Amen. Kaya mahalaga ang salita ng Diyos, maitanim sa puso, hindi lang ng bata, higit sa lahat sa matanda. Ano ang ituturo ng matanda? Kung siya ay walang salita ng Diyos, paano niya tuturuan ng bata?
Kaya magsimula sa bata hanggang pagtanda, kailangan natin ang salita ng Diyos. At dito, nagsasaysay ang Panginoong Jesus. Ano ang sabi doon? Balikan natin. Nakita na ninyo yung background sa aklat ng Deuteronomy. Nakita niyo yung malaking pagkakaiba. Iba sa luma at iba din sa bago. Balikan natin, namangha kay Jesus ang mga tao. Pag sinabing namangha, ano ang kahalahan tulad na salita nito? Di ba, pag kami mga circus, nagpabali-balintong. Nakita mo, hindi siya na ano, hindi nagkabali-bali ang buto. Di ba, parang nagulat ka lang, namangha ka. Ang Panginoong Jesus, dadating pa lang, namangha ang buong Israel. Yan ay makikita natin sa Aklat ng Mateo 2-3. Nang siya ay patungo sa Jerusalem, nakasakay ng asno, manghang-mangha pa rin ang mga Israelita. Makikita natin yan doon sa Mateo 21 verse 10. Ngunit ang salitang pagkamangha ay hindi nangangahulugan na sila ay naniniwala. Namangha lang sila, ngunit hindi sila naniniwala. Manghang-mangha. Tandaan po ninyong mabuti, ang pagkamangha ay hindi kasing kahulugan na ikaw ay naniniwala. Kaya sa panahon na yan, ang Panginoong Jesus, dahil nagturo siya na mayroong kapangyarihan at otoridad, namangha sila. Mga bata, makinig muna at hindi naman tayo sobrang magtatagal. Nakikita po yung ibang mga tagapagturo pag talagang na-excite sa pagtuturo, halos bumubula yung uso nila, di ba nakapansin nyo? Dapat kawain tayo doon sa gano'n. Yung talsik lumalaway, sabi nga nila. Ngayon, dahil tayo ay nasa panghuli na, yung pangbukas na, dito dapat naunawaan natin ang kabuuan. Para bang pagtinignan ninyo, yung sermon sa bundok, parang ito, the whole picture. Huwag lang kayong kukuha ng isang bahagi lang. Mapalad ang mayroong malilinis na puso. Pinaghihiwalay ng karamihan ng mga tagapagturo. Mapalad ang ganito sapagkat sila ay kahabagan din. Di ba? Kaya nga tayo sinakop ng mga Kastila eh. Sabi, mapalad ang mga dukha sapagkat sila ay paghaharian ng Diyos. Anong sabi? Doon na lang kayo, amin na yung malalaking lupa ninyo. Tingnan nyo ang Manila. Ang Makati. Ang Ortegas. Kanino ba yan? Ortegas mismo. Kasi yung mga Pilipino itinaboy nila. Dahil sa salitang ito, ginamit nila ng may kasamang pandaraya. Bakit? Hindi kasi pinag-aaralan. Ngunit ngayon, mapalad tayo dahil pinag-aaralan natin ang buo, ang sermon sa bundok. Ang sermon sa bundok ay napakahalagang katuruan. Bakit? Yan ang pundasyon ng batas ng Panginoong Jesus at dyan din itinatag yung kaharian. Bahagi ang bawat isa sa atin. Kaya ngayon, nasa huli na tayo, halos 1 year natin pinag-aralan ito. At sana nga ay natuto ang bawat isa sa atin. At pag hindi, babalikan natin ulit. Hanggang sa makuha na natin yung talagang katuruan na kailangan natin. Bakit kayo tinuturuan? Matanong ko nga kayo. Bakit nga pala kayo tinuturuan? Sa kaharian, kapag ang kilos mo ay hindi ayon sa itinakda ng hari, aalisin ka sa kingdom. Naniniwala kayo? Kung ikaw ay papasok sa Malacanang, dapat alam mo ang batas ng Malacanang. Hindi ka dapat doon nakatsinelas lang, hindi ka dapat doon nakahubad, o para bang nasa bahay mo lang. Mayroong patakaran, mayroong batas. Sa kingdom ng Panginoong Jesus, mayroong patakaran. Dapat mamuhay tayo ng mayroong pag-ibig, mayroong respeto. Di ba? Para maging bahagi ka ng kingdom, alam mo dapat yan. At dito, itinuturo sa atin. Masanay na po kayo na kami sa pag nagtuturo ako, medyo malakas yung boses ko. Pero ang totoo po nun, hindi naman ako nagagalit. Medyo excited lang ako sapagkat ako'y namamangha sa katuroan ito. Bakit? Ang tagal kong naging Kristiyano, hindi ko alam ang kahulugan ng sermon sa bundok.
Kung hindi pa ito'y dinuro, doon ko palang nalaman na itong bahaging ito ay napakahalaga pala. Nagturo siya na mayroong kapangyarihan. Bakit? Si Moises po, kasi tandaan natin, si Moises ay tagapaghatid lamang ng batas. Inihatid lamang niya. Siya yung nag-announce. Siya yung nag-declare. Samantalang ang Panginoong Jesus, siya mismo yung hari at Diyos na gumagawa ng batas. Kaya mayroon siyang kapangyarihan na gawin ito. Amen? Yan po. Kaya sila ay namamangha. Bakit? Kakaibang tao ito. Ngayon lang kami nakakita ng taong nagturo ng mayroong otoridad. Mayroong kapangyarihan. Hindi tulad ng mga nadidinig namin na isinasay-say ang batas. Ano ang sabi doon ng Panginoong Jesus? Pakinggan niyo sila. Ngunit huwag niyong gawin ang kanilang ginagawa. Bakit? Sila'y nagdideklara ng batas, ngunit hindi nila ito ipinamumuhay. Yun ang pagkakaiba. Kaya ang Panginoong Jesus, paulit-ulit nung nakaraan nagbabala, ingat kayo sa mga bulaang propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Yun yung batas niya. Sapagkat ang maluwang na pintuan ay kapahamakan. Yun ang batas ng lumang batas. Na tinuturo ng mga eskriba at mga pariseo na hindi nila kailanman sinusunod. Paano natin i-apply yan sa ating kapanahunan? Kayo, bawat isa sa atin nakikinig. Kung pakikinggan lamang natin at hindi natin isa sa buhay, walang saysay ang lahat. Kung mamamahal lang tayo, tulad ng matandang mayaman sa Mateo 19, hindi nakapasok. Bakit? Sa sobrang yaman niya, dahil yung puso niya ay naroon. Pwede rin tayo maging ganyan. Bakit? May mga tao na ang nasa isip, business. Hindi masamang mag-business, pero urahin natin ang Diyos. Hindi po masama yan. Hindi ako against yan. Magtrabaho kayo para kayo kumita. Bakit? Kailangan nyo yan. Pero wag niyong ipagpapalit yung isang araw ng linggo na tayo magsasama-sama, magbibigay ng papuri para ganapin yung tinakdang batas ng ating hari. Sino ang hari ito? Si Jesus. Siya rin ay Diyos. Kaya nung siya'y nagturo, mayroon siyang otoridad, mayroon siyang kapangyarihan. Huwag tayong magpapadaya. Yamang inihahayag sa ating kalagayan ng mga batas na ito. Dapat makuha natin at maipamuhay natin. Huwag tayong gumaya doon sa nagtayo ng bahay sa buhanginan na nawasak. Nang sabi doon ay taong mangmang, nakinig lang ng nakinig, hindi niya sinagawa. Kaya ito ang challenge sa bawat isa sa atin. Samantalang kayo nakikinig, isagawa ninyo. At kapag isinagawa ninyo, matutulad kayo doon sa nagtayo na ang pundasyon ay bato, kailanman hindi nawasak. Mahalaga ang pundasyon ng ating pananampalataya para hindi kayo madaya. Maraming nagtuturo na may kasamang panlilim lang. Wala yan dito sa Kilingan Mission Church. Hindi yan kailanman mangyayari. Bakit? Tumatayo-tayo sa katotohanan. Katotohanan ng Panginoong Jesus. Batas ng pag-ibig. Amen? Tayo mo lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa katuruan ito na sa sermon sa bundok ay unti-unti nang natapos. Sa chapter 7, sa 28 and 29, ipinakita na ang mga nakikinig ay namangha. Ngunit sila ay hindi nagsipaniwala. Kaya nga dakilang Diyos, huwag mangyari sa amin na sa mga katuroang aming napapakinggan ay mamangha lamang kami. Kundi ito'y aming tanggapin at paniwalaan at isabuhay. At doon, malaya kang makakakilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga katuroang ito. At ito, Diyos, ay may sa buhay namin sapagkat alam namin na kapag ito'y sinabuhay namin ay magagalak ang iyong puso at kalulugdan mo kami. Pagpapalain mo ang bawat isa sa amin na gumaganap ng iyong kalooban. Salamat at ilang Diyos sa umagang ito. Salamat sa malayang pagkilos ng iyong makapangyarihang Espiritu sa aming mga buhay. Salamat ng marami, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa umagang ito. Amen and amen.